Hindi, wala kasi siyang experience nung normal, regular na tao. Siya ay isang spoiled brat na laki sa layaw, lumaki with a silver spoon in his mouth. Yun yung problema. Attorney, pagkakaw ko yun, laki sa layaw, laki sa lakaw. Ay, Alam mo ha. Historically, totoo yan. Totoo yan. infrastructure and transportation. Yun pa talagang ipinagyabang niya, ha? Infrastructure and transportation. Marami na daw mga airports ang gumanda, modernisasyon ng seaports, expressway, tulay, public transport, pagtatayo ng ligtas na Pinoy centers at kung ano-ano pa. Anong masasabi niyo dyan? Sige, umpisahan natin. From last zona to this zona, ilan yung mabubong ng airport na bumagsak? Ilang beses nag-down yung generators ng mga primary airports natin, sa mga NAIA airports natin. Di ba? Sunod-sunod yun Sinisisi nila yan, ha? Kay Pangulong Duterte, yung mga nabanggit mo, attorney. Oo, kasi nga, babagsak. Talagang kasalanan ni Duterte yan. Biruin mo, kaya niyang kontrolin galing sa Hague, galing sa ICC, napabagsak niya yung mga bubong ng airport, napatigil niya na nasabotage na yung power generators. Eh basic yan eh. Ilang beses na nasira yung LRT. Di ba? Yan ang sinasabi nila. Ano ang mga nadagdag na RORO? Yung mga RORO stations natin, yun na lang eh. Ilan na yung magkano na yung investments, ilan na yung mga barkong RORO na pinondohan o tinulungan na pondohan para mas mapadali ang inter-island travel. Naalala ko yung batas na itinulak nun, yung Public Service Act Amendment. Isa sa mga dahilan kung bakit yan inamend, para yung ibang mga industriya, lalo na sa transportasyon, mabuksan at may mga pumasok na investors. Kasi tumulong ako sa pag-amenda niyan. Ang isang nasa isip namin diyan, yung airlines o yung mga eroplano. Magkaroon man lang sana ng mga, alam mo yung mga eroplanong sa tubig naglalanding? Yung mga seaplanes? Magkaroon ka ng mga sea ambulances. Ibig sabihin, pwedeng doon sa tubig maglanding, pupunta sa kabilang isla kung saan may ospital. Ilan na ang nagawang ganun? Meron na tayong legal framework. Ilan na yung nagawa nila? Wala. So ano yung pinagmamalaki nila? Lahat ng pinagmamalaki nila, narinig ko na yan. Mga nagawa na ng previous administration eh. So ayan, nangamkam na naman. Budol na naman ito. Nasaan na ba yung sinasabi nila? Ano ba talaga yung mga pagbabago? Kasi parang pag inisip mo, GMA, meron yan RORO. Ayun yung ginawa ni GMA eh. Pag sinabi naman Pinoy, kahit si Pinoy eh. Si Pinoy may mga pinagawa yan. Skyway, may mga napagawang Skyway yan. Duterte. Libre kami nun eh. Di ba? May build better. Build back better. Parang ganun pa nga yung ano niya eh. Pero nito, anong sinasabi natin dito? Ay itong kay Marcos. Ano na ba talaga yung build Better more. Build better more. Parang mukhang bill more. yun yung problema. Parang ang usapan parate pera. Yes. Magkano yung kinita? Lahat nagtatapos doon. May investment tayo. Meron pa nga, di ba, nahuli sila na Supreme Court mismo? May pera na naumutang. May pera na galing Korea. Para saan pa tong perang ginagamit natin? Bakit tayo utang pa sa Korea? Double budget, Kung kinuha mo naman sa PhilHealth, yung pondo para sa project na yan. Di ba? Ayun ba yung pinagmamalaki niya? Mamakla na ako, attorney, no? Ako naiinis na ako. Ano sabi mo kanina? Transportation? Yung LRT1 niya eh. Nung sinakyan ko, nung kaling ko, yung parang sinakyan ko ngayon eh. Yung train, yung bagon, wala nakagagan. Yung kulawat ko, nandun pa rin. Meron nagawa? Meron naman nagawa. Wala bagong bagon. Wala. Yung kamuning Yung overpass? footbridge? Footbridge, yun ang nagawa. Yung may elevator. May elevator na isa, di ba gumagana? Puro pa akyat, ay puro pa baba lang. Legacy yun, walang paakyat. legacy Yung yun. elevator na yun, para sa mga kapansanan. Pagpapa mo noon, highway na. Masasagasaan ka. Makakapakamkat na. Hayop na yan. Ang galing eh. Galing. Ang galing. Hindi, wala kasi siyang experience nung normal, regular na tao. Siya ay isang spoiled brat na laki sa layaw, lumaki with a silver spoon in his mouth. Yun yung problema. Attorney, pagkakaw ko yun, laki sa layaw, laki sa lakaw. Ay, Alam mo ha. Historically, totoo yan. Totoo yan. Ito nga yun eh, panglimang zona na niya, ang problema, yung script niya at yung
sona niya, parang yun yung sona ng isang bagong tungtong na presidente na ito lahat ng gagawin ko. Excuse me, ilang taon ka na lang? 2 taon ka na lang sa pwesto. Excuse me, gaano katagal bago magawa yun? Yung pag-aaral, nuclear power na sinasabi niya, sige nga, para magawa yun, gaano katagal para aralin? Mamadaliin mo yun? Sa loob ng 2 taon, chinecheck mo pa lang, kaya ba nung lupa natin? Saan mo pwede ilagay yung planta? Anong uri ng mga nuclear power plant ang pwedeng gamitin? Pag-aaral pa lang, ubus na yung 2 taon mo. Kung talagang seryoso siya doon, 2022 pa lang, inumpisahan na niya. Ang problema, tulog siya eh. Hindi mo alam kung saan nangyari, kung anong ginagawa niya. Tapos ngayon, lahat yan sasabihin niya para mapalakpakan siya. Pero yung katotohanan, kung ito ba ay feasible, kung ito ba ay feasible, ito ba ay probable, ito ba ay implementable, enforceable, wala. Yeah. Attorney, ano kasi- sinabi ni Charja kanina, yung bagon nga ng LRT, di madagdagan, gusto pa racket. Kaya ako na mukha eh, no? Bakit gusto? Saan kumukuha ng lakas ng loob ng mga ano na yan, no? Di kasi Tuloy mo. ang ibig sabihin ni Marcos, yung about sa CONAS. Kasi nga, mag-extend pa siya ng termino. Ayun. Kaya maaabutan niya pa yung sinasabi niyang racket na yan. Baka racket niya yan. Kaya racket yun. Oo, hindi na naman tayo nagkakaintindihan dyan. Yung Kasi rocket ship na naman yan. magkakaroon silang maraming Pero racket. marami ring rumakit kanina, tagapalakpak. Mga rumakit. Oo. Pero mas, ano, mas mahina na. yung kanina yung mga tagapalakpak, doon mo masusukat na yung mga matatalinong tao na maituturing mo, sila pala yung pinaka 80-80. Biruin mo na paniwala sila ni Marcos. Dami nilang pumapalakpak. Alam mo ba't pumalakpak yun? Kasi sinabi ni Marcos, yung mga hindi pumalakpak, ilista mo. Walang maleta yan. Hoy, pero historically, historically, nangyari yon nung World War II, bago mag-World War II. Merong isang dating pinuno yung isang bansa sa Europa, yung may bigote na diretsong ganon. Nag-speech, may isang hindi pumalakpak. Kulong. Hindi ko sinasabing pareho ngayon. Pero, Sorry, di ba? pero Sorry, parang ganyan. kultura yata yan eh. Parang nagiging tradisyon na kailangan pumalakpak ka kahit alam mo na puro pambobola at pambubudol yung nangyayari. Baka yung mas malakas ang palakpak, mas malaki din ang bigay. Ay, oo. May lumayo pa nga, gumanon pa eh. Oo. Yung mayor ng Halwan, ay, mayor ng Halwan yun? Alam mo, tanong nga dyan, sige nga, ilabas nyo yung totoo. Ilan yung mga binibigay nyong AX kada congressman? O, ilan yung binibigay nyong MAIP? Sinasabi nyo, hindi na dumadaan sa congressman. Talaga lang, tayo pa ba magbobulahan? Tama. Alam mo yung mga palakpak na yan, in preparation for 2028 election. Kailangan nila yung pondo ngayon eh. So, bago magkabigayan, palakpak ka muna kasi sa 2027 SONA, didistansya na yan kay Bongbong Marcos. Ano pa, palakpak? Hindi napapalakpak yan. Kailangan hawak na nila yung maleta as early as 2026. May spatter daw yan eh. May spatter. Parang may telescope na tinitingnan yung mga politiko kung sino yung... Naispatan mo ba si Lito Lapid kung ano? No Tahimik comment pa daw rin siya. siya. No comment. Alam niyo, mga banateros, isa pa sa mga nabanggit niya kanina, yung medyo talagang alam natin na hindi totoo yung healthcare system. Eh. Ay, oo na naman. parang sinasabi niya na maraming mga pasyente, libre, ang walang binayaran. Eh, ibang sitwasyon eh sa hospital Hindi. eh. Sa Diba, totoo, attorney? sa totoo lang, yung zero-based billing, dati na yon, nangyayari na yon. Dati pa, pinaganda nga yun eh. To be fair with GMA and Pinoy, nag-umpisa doon eh. Doon pa lang, ginawa na nila talaga, nakita na epektibo ang PhilHealth. Nung panahon ni Pierre RD, dinagdagan pa yon. So may zero-based billing ka na, tapos may malasakit center ka pa na mas madali. Kasi ang sabi nun ni Pierre RD, huwag na kayong pupunta dyan sa mga... Kung yung sinabi niya kanina, yung sinabi ni Pierre RD, ayaw ko na kayo nagpupunta sa mga congressman para humingi ng guarantee letters. Di ba? Ginawa na yun eh. Ang problema, nung tumungtong ulit nung naupo na si Marcos, pinahina niya, tinigil na naman yung Malasakit Center. Kasi dalang pangalan, Duterte, tsaka si Bongo. Tinigil nila eh. Bakit? Alam ko kasi ilang beses na ospital. May mga kamag-anak ko ilang beses na ospital. At yun na sinasabi. Ako mismo na ospital ako noon eh. Hindi ko kinailangan umikot.
Pupunta ka lang doon sa malasakit center, doon na. Ang problema ngayon, ay hindi, hanggang ganito lang ang pwede naming ibigay. Pumunta na lang po kayo sa congressman nyo. Yun ang sinasabi ngayon ng mga nasa ospital. So, ito na naman tayo, may pambubudol. Yung sinasabi niya wala na kayong babayaran, excuse me, dati nang ganyan ang sistema, dati nang ganyan ang proseso. At kung hindi nahuli at hindi na reklamo sa Supreme Court, yung ginawa niyong pagkuha sa pera ng PhilHealth, mas maganda pa sana yan. Kasi nga design talaga ang PhilHealth to develop yung progressive system din ng ating healthcare. Ang problema, pinakailaman nyo eh. Tapos ngayon, sasabihin mo, claim nyo, bahagi yan ng accomplishment ko. Ay, nako, budol talaga yan. Plus meron pa yan, attorney, si PRRD nagbibigay ng 100 million every month dyan sa PGH. Okay, ayan, gusto ko lang puntahan kasi during that time, I was also a member of the Board of Regents of UP. Disclosure po, ako ay appointed ni PRRD na maging regent ng UP. Na-appoint niya rin po ako bilang Director 4 ng CHED, ng Head ng Legal and Legislative Service. Nung panahon ni Marcos, na-appoint din po ako ni Marcos. Kaya hindi ako galit kay Marcos. Na-appoint din ako eh. Pero noong 2024, umalis na ako, hindi ko kinaya. Kasi bago rin yung kultura ng pamamahala. Totoo yan sa PGH, 100 million. Ang usapan lang, UP, PGH, may 100 million na kayo. Ang mahalaga lang, i-liquidate nyo. Pagka ma-liquidate yung 100 milyon, bibigyan ko kayo ng bagong 100 milyon. Ang problema, UP na yung nagreklamo nun, kulang yung absorptive capacity namin kasi nga, maliit lang din yung kayang i-accommodate. So, aminado sila. Magandang problema yon para sa kanila. Ngayon, meron bang 100 million? Wala na. Ang sabi sa akin, wala na raw eh. So I don't know. Kahit daw, attorney, kahit biogesic daw, wala na yung Hindi, kailangan mo magmakaawa sa congressman mo. Kasi doon na nila dinaan. Yung sinasabi nilang AIX, hindi kailangan dumaan sa hindi kailangan dumaan sa congressman. Nagbobolahan tayo niyan eh. Alam naman ng lahat, sabi nakalagay sa AIX, kung kailangan mong tulong, hingi ka ng tulong sa DSWD. O sige. Pero pag pupunta ka doon, kailangan yung AIX mo, i-schedule kayo bago mag-umpisa yung programa ng DSWD, pupunta yung politiko para magtalumpati doon, ipakilala kung sino yung mga kasama niya sa partido at sino yung mga kaalyado niya. Tapos pag alis nila, tsaka lang mag-i-start yung programa ng DSWD. Apple muna, no? Tapos sasabihin nila, wala. Ay nako, yan, totoo yan. Walang biruan yan. Tamaan na ng kidlat, mapunta na sa impyerno pag nagsisinungaling ako dyan. Ayun po, sa lahat po ng mga banateros worldwide. Okay. Kunin po natin gawin nating mga modelo at ehemplo ang ating mga banateros na nandito po. Kailangan po nating bumanat ng bumanat. Banat lang po ng banat. Pag hindi tayo bumanat, wala po tayong patutunguhan. Panahon na po para tayo ay kumilos. Kailangan mag-isip tayo para sa sarili natin. Alam natin kung kailan tayo binobola. Hindi po pwede na manahimik tayo. Hindi po pwede na tatanggapin natin ang mga bagay. Kasi gano'n na yun eh. Tanggapin na lang natin. Magbabago rin yan. Sa 2028, mananalo naman si Sara. Hindi po ganon. Kailangan po aktibo po tayo. Kailangan parati tayo magmasid, magmatsyag, magbantay. Pinakita na po ng mga kalaban ng lipunan natin, ng sambayan ng Pilipino, na kaya nila gawin ang kahit na ano para manatili sa kapangyarihan. Nakakabigla na tayo ay nabibigla pa sa mga kasamaan na ginagawa nila. You think the worst of them and multiply it by 1,000 times, ganun po sila kasama, kulang pa yun. Yun ang expectation natin sa kanila. And that kind of evil can only be addressed by a really vigilant, a competent, and knowledgeable, and really fierce citizenry. Kailangan po natin matutong lumaban, mag-isip, at talagang panindigan ng ating mga paniniwala.